Mula sa bulwagang pambalitaan ng Our Lady of Fatima University, naghahatid ng makasaysayan at umaatikabong balitaan. balitay noon sumakot ng atensyon. Aming bibigyan ng bagong bersyon. Ako ang inyong tapat na tagapaglingkod na Cherry Garcia. At inyong kaagapay sa balitaan, Cherry May Bulahan. Magandang umaga, Pilipinas. Ito ang BS News. Ngayong araw, ika-25 ng Abril, ating babalikan ng mga balitang sumentro sa usapin ng reforma sa lupa at agraryo. Ang land reforms ay mga hakbang at mga programang karaniwang isinasagawa ng pamahalaan para sa mas makatarungang distribusyon ng lupa. Kabilang dito ang pagkuha ng lupa sa mga malalaking may-ari at ibibigay ito sa mga maliliit na magsasaka. Layunin nitong baguhin ang estruktura ng agraryo at mapataas ang produksyon. Samantalang, ang agrarian reforms naman ay mas malawak at mas komplikado. Kabilang dito ang modernisasyon sa sektor ng agrikultura at pagpapabuti sa kalagayan ng mga magsasaka. Kasama din ang edukasyon sa agrikultura, kooperatiba at suporta sa mga industriyang kabilang dito. Para sa ulan ng mga nagbabagang balita. Feudal system noong pre-colonial era laganap. Encomienda system sa panahon ng mga Kastila ating balikan. Malolos konstitusyon ng unang republika itinatag. Torrent system sa ilalim ng mga Amerikano, solusyon nga ba? 50-50 na hatian sa lupang sakahan itinatag ni Quezon. Mga reforma ni Rojas, Quirino, Magsaysay at Diosdado ilalahad. Presidential Decree No. 27 sa ilalim ng martial law ilalantad. 1987 Constitution nagbigay daan sa pagtataguyod ng Comprehensive Agrarian Reform Program. Feudal system noong pre-colonial era laganap. Narito si Alayna Delin magbabalita. Bago pa man dumating ang mga Kastila sa ating bansa, ay meron na tayong sariling sistema ng lipunan. Ito ay ang feudal system, na merong iba't ibang antas ng buhay mula sa datu o chief na binubuo ng mga maharlikas o nobility, timawa o freemen. Sunod ang mga aliping namamahay o serfs at aliping sa gigilid o slaves. Ang mga timawa ay hindi kinakailangang magbayad ng buwis sa kanilang datu, subalit kailangan nila itong sundan sa anumang gyera. Ang mga aliping namamahay naman ay nagsisilbi sa isang maharlika. Pantay ang hatian nila sa ani ng kanilang lupa at may mga bahay silang sarili at mga ari-arian na ipinamana sa kanilang mga anak. Samantalang ang mga alipin na nagtatrabaho sa bahay at sakahan ng kanilang Panginoon ay itinuturing pag-aari ng kanilang master at maaari rin silang ibenta. Sa ekonomiya noon ay wala pang kinikilalang salapi at tanging bigas lamang ang ginagamit bilang medium ng palitan. Ako, si Alayna Delin, nag-uulat. Encomienda system sa panahon ng Kastila ating balikan. Kirsten Matore, ibalita mo. Noong panahon ng mga Kastila ay ipinamahagi ang mga lupa bilang gantimpala sa mga sundalo at Kastilang mga ngalakal. Tinawag itong encomienda. Ang mga enkomendero ay may karapatang mangolekta ng mga tributo mula sa mga katutubo kapalit ng proteksyon at pag-aalaga sa kapayapaan. Subalit, nauwi ito sa pang-aabuso ng mga enkomendero at ang mga katutubo ay naging mga tenant ng lupa. Ang mga enkomendero ay ang mga unang naging hasyendero ng bansa, habang ang mga dating datu ay tinawag ng kabesa de barangay. Ang mga Dominikano at Agustiniano ay may mga lupang ipinaupa sa mga inkilino na mga katutubo at mistiso. Ginawa itong paraan ng mga inkilino upang pagsamantalahan ang mga magsasaka. Noong 1880 at 1884, naglabas ng royal decrees ang pamahalaan na nag-aatas sa mga may-ari ng lupa na magsumite ng mga aplikasyon para sa kanilang mga titulo. Pero, kakaunti lamang sa mga alipin ang kumuha ng pagkakataon na ito dahil na rin sa kanilang kakulangan ng kaalaman at komplikasyon ng proseso. Ang gumamit ng pagkakataon na ito ay ang mga nasa sa Sikh class na umako ng maraming lupa na higit sa kanilang karapatan. Ako si Kirsten Matore, nagbabalita. Malolos konstitusyon ng unang republika ng Pilipinas itinatag.
Narito si Jersey Pangilinan upang magbalita. Nang magsimula ang Rebolusyong Pilipino, tumigil ang mga gawin ng mga Kastila sa mga lupain. Nagsimulang magbenta ang mga may-ari ng lupa ng kanilang mga ari-arian dahil sa pagbabago ng kapangyarihan, kung saan natalo ang mga Kastila laban sa mga Pilipino nang nagdeklara ng kalayaan noong 1898 at ang mga Amerikano na nais manatili sa bansa. Matapos itatag ang unang Republika ng Pilipinas noong Enero 1899, ipinahayag ni Pangulo Emilio Aguinaldo ang planong kunin ang mga malalaking lupain, particular ang tinatawag na Friar Lands. Nakasaad ito sa konstitusyon ng Malolos na ang lahat ng mga lupa, gusali at iba pang ari-arian ng mga relihiyosong korporasyon sa mga pulo ay ituturing na ibinalik sa Estado ng Pilipinas. Subalit, dahil sa maikling pamamayagpag ng unang republika, ay hindi na ipatupad ang plano ni Aguinaldo. Muli, Jersey Pangilinan, nagbabalita. Torrent system sa ilalim ng mga Amerikano, solusyon nga ba? Justin Agustin, magbabalita. Ipinasa ang ilang batas para ayusin at mapabuti ang sistema ng pagmamay-ari ng lupa. Ilan sa mga mahalagang batas na ito ay ang Philippine Bill of 1902 na nagtakda ng mga kondisyon para sa paggamit ng mga pampublikong lupa, Land Registration Act of 1902 na nagbigay ng sistema para sa pagpaparehistro ng mga titulo ng lupa gamit ang torrent system, Rice Share Tenancy Act of 1933 na nagtakda ng mga patakaran sa ugnayan ng mga may-ari ng lupa at mga manguupa ng mga taniman ng palay, at Tenancy Act of 1933 or Act No. 4113 nagtakda ng mga patakaran sa ugnayan ng mga may-ari ng lupa at mga manguupa ng mga plantasyon ng tubo. Upang ayusin ang iniwang problema sa mga lupa ng mga Kastila, ipinakilala ng mga Amerikano ang torrent system ng pagpaparehistro ng lupa, kung saan ang mga titulo ay binibigay lamang kapag natapos na ang survey at napatunayan ang pagmamay-ari sa korte. Ngunit hindi ito nakatulong ng buo. Katulad ng sistema ng mga Kastila, hindi nakikinabang ang karamihan ng mga magsasaka dahil hindi nila alam ang batas o wala silang kakayahang bayaran ng gasto sa survey at iba pang bayarin para kumuha ng torrent title. Ako muli si Justin Agustin, tagapagbalita. 50-50 na hatian sa lupang sakahan ipinatupad ni Quezon. Jasmine Capet, ibalita mo. Noong naitatag ang Commonwealth sa ilalim ni Manuel L. Quezon, ang problema sa relasyon ng mga may-ari ng lupa at mga magsasaka ay nagdulot ng kaguluhan sa mga inaapi na tenant. Sa ilalim ng kanyang administrasyon, pinaghusay ni Quezon ang mga batas ukol sa relasyon ng mga may-ari ng lupa at tenant upang magbigay ng mas maraming kalayaan sa kanilang kasunduan. Nagbigay din ang mga batas na ito ng obligasyon para sa tamang paghusga ng mga isyung agraryo at ipinagbabawal ang pagpapalaya sa mga tenant mula sa mga lupang kanilang ibinubungkal at tinitirhan. Isa pang mahalagang polisiya ay ang maayos sa pamamahagi ng mga lupaing agrikultural, lalo na sa Mindanao, sa ilalim ng National Land Settlement Administration. Ang administrasyon ni Quezon ay nagsimula sa ilalim ng 1935 Constitution na nagsasaad ang pagsusulong ng social justice upang matiyak ang kapakanan at ekonomikong seguridad ng lahat ng mamamayan ay tungkulin ng Estado. Noong Enero 1933, sa ilalim ng Republic Act No. 4054 o Rice Share Tenancy Act, na nagtatakda ng 50-50 hatian ng ani sa pagitan ng may-ari ng lupa at tenant. Ito muli si Jasmine Capet, inyong kagapay. Mga reforma nila Rojas, Quirino, Magsaysay at Diosdado ilalahad. Ibabalita ni Jiliana Esguera. Sa ilalim ng ikatlong Republika ng Pilipinas, binago ni dating Pangulong Manuel Rojas ang Republic Act 4054 at naging Republic Act 34 na nagtatakda ng 70-30 na hatian sa pagitan ng tenant at landlord. Binawasan din ang interes ng mga utang ng mga may-ari ng lupa sa tenant mula 10% tungo sa 6%. Habang pinalitan naman ang National Land Settlement Administration ng Land Settlement Development Corporation ng dating Pangulong Elpidio Quirino na siyang nagpatuloy sa mga responsibilidad ng Agricultural Machinery Equipment Corporation at Rice and Corn Production Administration. Ipinasa naman ni dating Pangulong Ramon Magsaysay ang Republic Act 1166 o National Resettlement and Rehabilitation Administration, Republic Act 1199 o Agricultural Tenancy Act,
at Republic Act 1400 o Land Reform Act. Ang dating Pangulong Diosdado Macapagal naman ang nagpasa ng Republic Act 3844 o ang Agricultural Land Reform Code. Muli, ako si Juliana Esguerra, tagapagsulong ng balita. Presidential Decree No. 27 sa ilalim ng martial law, ilalantad. Kelly Ann Bisis magbabalita. Sa ilalim ng administrasyon ni Ferdinand Marcos, naipatupad ang Republic Act No. 6389 o ang Code of Agrarian Reform at idinatag ang Department of Agrarian Reform. Naipatupad din ang Presidential Decree No. 2 na naglagay sa buong bansa sa ilalim ng Land Reform Program. October 21, 1972, isang buwan matapos iproklama ang martial law, inilabas ni Pangulong Marcos ang Presidential Decree No. 27 na layong palayain ng mga magsasaka mula sa pagkaalipin sa lupa. Ayon sa dekreto, wala ng leasehold sa mga tenanted rice at cornland. Ang magsasaka ay otomatikong nagiging may-ari ng lupang kanyang binubungkal at magsisimula ng magbayad ng hulog. Ang mga tapat na tenant farmers ng pribadong lupang agrikultural na nakalaan sa palay at mais ay magiging benepisyaryo ng reforma. Ang laki ng sakahang makukuha ay 3 hektarya para sa mga irigadong lupa at 5 hektarya para sa mga hindi irigado. Ang mga pangunahing probisyon ng dekreto ay nagtakda ng mga saklaw ng lupa, binigyan ng proteksyon ng mga magsasaka at tinukoy ang mga kondisyon kung kailan maaaring mag-retain ang mga may-ari ng lupa. Ako si Kelly Ann Bisis, tagapagbalita. 1987 Constitution nagbigay daan sa pagtataguyod ng Comprehensive Agrarian Reform Program. Diana Tulin, ibalita mo na. Sa panahon ng administrasyon ni Corazon Aquino, sa ilalim ng ika-5 Republika ng Pilipinas, na ipatupad ang 1987 Constitution Proclamation No. 131 na naglungsad ng Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP at ang Agrarian Reform Fund o ARF. Kabilang na rin dito ang Executive Order No. 129A, Executive Order No. 228, Executive Order No. 229 at ang Republic Act No. 6657. Ang pinakamahalagang hakbang ng administrasyon ni Aquino ay ang paglulunsad ng Comprehensive Agrarian Reform Program sa bisa ng Proclamation 131 at Executive Order 229 na nilagdaan ng Pangulong Aquino noong June 22, 1987. Ang layunin nito ay magbigay ng mekanismo para maisakatuparan ng CARP at pinalakas pa ito ng Republic Act 6657 na nilagdaan noong June 10, 1988. Simula noong ipasa ang 1987 Constitution, naging bahagi na ng konstitusyon ang mga probisyon na may kinalaman sa reformang agraryo. Ang mga hakbang na ito ay nagpatuloy upang mas mapabilis ang implementasyon ng CARP at matulungan ang mga magsasaka sa kanilang mga karapatan sa lupa. Ako si Diana Monica Tulin, nagbabalita. At iyan ang mga balitang aming nakalap sa mga usaping sumentro sa reforma ng lupa at agraryo. Muli, ako ang inyong tapat na tagapaglingkod, Latrell Nicole Garcia. At inyong kaagapay sa balitaan, Cherry May Bulahan. Muli, ito ang BS News.